Okay, so muli ipagpatuloy natin yung ating discussion sa ating criminal justice system. Nasa part 2 na tayo but still we are discussing the concept of criminal justice system. Okay, so we have now questions number 11 to number 25. Okay. So number 11, what model or perspective in criminal justice which argues that fairness under the law is the purpose of criminal justice system? Okay? So, ang titignan nyo rito is yung root word na ang kanyang argumento or pinaka-concept ng model na ito ay fairness under the law. Okay? So, fairness under the law. Yan. So, pag nakita mo yung fairness under the law, basically, it relates to what answer? Okay, so that is letter C, due process model. So you are correct on that. Okay, so ang due process basically, meron tayong dalawa niyan. You have the substantive due process and the procedural due process na tinatawag natin. Okay, so dapat merong fairness or kumbaga walang lamangan or dapat pari-parihas ang treatment sa mga parihas na mga circumstances ng parihas na kaso. Okay, so maraming model ang criminal justice system or maraming model ang ating criminal justice kasi depende yan sa purpose ng isang country, depende yan sa gustong ma-attain ng isang country or isang lugar or isang organization, bakit meron silang criminal justice. Pero kapag ang argumento nila ay dapat ang criminal justice ay merong fairness, no? Merong impartiality. Walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan, at walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Parang GME sabi niyan. So, ang ibig sabihin that is due process of law. Ano naman yung crime control model, social justice model, and restorative justice model? Okay, so tignan natin. Ang crime control model, you have the word there, crime control. Okay? So, ang pinaka-root word niyan is repression of crime. So, pag sinabi mong repression of crime, ito yung aggressive para tawag natin ma-prevent or mabawasan or ma-reduce radically ang number ng crime. Okay? Yung aggressive na pag-aresto, aggressive na prosecution, mabilisang trial para mabilisan yung promulgation ng judgment. Okay? Yan ang tinatawag nilang repression of crime. Yung active. So parang yung ginawa ng Duterte administration doon sa anti-drug war na tinatawag natin, war on drugs na tinatawag natin, kung saan very aggressive yung ginawa ng ating mga law enforcement bodies of the government on their fight against drug personalities. Kaya very aggressive. So, yung tinatawag nilang crime control model. Okay, so we are done with the due process model. So, what is the next one? Restorative. So, the word restorative. Okay, ang criminal justice, okay, so, at pag ang purpose mo dyan is para ma-repair yung harm. Okay, in other words, para, kumbaga, tawag natin, yung biktima, okay, mabayaran, may bigay, may balik yung nawala sa kanya dahil sa tawag natin dahil sa pagiging biktima niya. Okay? So we discussed that sa yung restorative justice, no? Pag sinabing restorative justice kasi hindi lamang yung offender ang nire-restore mo diyan, nire-rehabilitate mo para makabalik sa community, magiging tawag natin law-abiding siya. No, hindi lamang 'yon. Ang restorative sa isang biktima, as we mentioned doon sa introduction to criminology natin, na maraming nawala sa kanya. Maaring siya ay napahiya, okay, nagkaroon ng natawag natin stigmata, no? Parang yung mga COVID-19 cases natin, yung mga nag-positive. So, minsan nadi-discriminate sila, pero hindi nila alam na marami sila biktima ng sakit na yan. Okay, tapos dadagdagan mo pa, ano, i-discriminate pa sila. Okay, so parang ganon, yung mga biktima na biktima na nga, sasabihin nilang kasalanan mo kasi, ganyan-ganyan. So, supposedly, ay ma-repair yan, ma-restore yan. So, may mga programa ang ating criminal justice upang yung mga biktima ay matanggal yung kanilang traumatic experiences at makabalik sila ng normal na pamumuhay.
Okay? Kasi pag nabiktima ka, maaring magiging criminal ka rin or magkakaroon ka ng trauma na mawawala na yung dati na tawag natin na self-sense mo or mawala na yung dating self-esteem or mawala na yung dating tinatawag natin or mawala na yung dating sigla ng taong yan. Okay? So, ang purpose ng restorative justice model, so pag ang criminal justice na yan, ang ginagawa niya ay titignan din niya yung kapakanan ng biktima, then that is part of restorative justice model. Okay? So, ang offender, alam natin, kapag yung mga programs kung saan ay ginagawa nilang ma-rehabilitate yung offender, okay, so that later on he can go back to the community as a law-abiding citizen again. So that is part of restorative justice model. And of course, yung community, kasi whether we like it or not, ang isang komunidad kung saan may mga kriminal, tawag natin, magkakaroon din ng stigmata yung komunidad na yan, sasabihin nilang pugad na mga kriminal yan, so like that. So, ang criminal justice na ito, na sistema, ay there will be programs kung saan marirestore yung image ng community na yan. Okay? So, yun ang ibig sabihin nun. On the other hand, ito yung pinakabago yung social justice model. Okay? Na sinasabi that crime is the result of the burdens and benefits in society, not being equally distributed among its members. So, just like in your positivist theory na binanggit natin on the criminal law, na kung saan tinitignan nila na ang criminal ay ang tao ay isang social being, kaya hindi niya kasalanan ang pagiging criminal, kundi yung mga forces in the society that causes him or her to commit a crime. So yun ang natawag natin basis ng social justice model, na sinasabi niya dahil sa kahirapan, dahil sa problema sa society natin, ay nagkakaroon ng ugat ng criminal activities. So kailangan sagutin muna yung mga roots of crime na tinatawag natin. Okay? So nabanggit yan sa libro ni Miguel Coronel. Okay? So titignan natin kung madidiscuss natin yan doon sa last part ng ating criminal justice system subject. Okay? Now, ang tanong, anong model ang ina-apply natin sa Pilipinas? Okay? Ina-apply ba natin ang crime control model? Ina-apply ba natin ang due process model? Ina-apply natin ang restorative justice model? Ina-apply ba natin ang social justice model? Okay? Ang sagot niyan, class, is ang sagot niyan ay lahat nito ay ina-apply ng ating bansa. Yung apat na model na ito, ina-apply niya. So parang mixed system yung model natin sa Pilipinas. Okay? So lahat ng yan ay ina-apply ng ating criminal justice system. Okay? So what are the other perspectives on justice? So marami pa, no? According to Larry Siegel, he added the following perspective on justice, okay, or on criminal justice. So meron siya tinatawag na rehabilitation perspective. Okay? So ang CJS, according to him, is a means of caring for and treating people who cannot manage themselves. So ito yung mga kriminal, okay? Binibigyan sila ng kanilang livelihood. So, yun ang tinatawag nilang rehabilitation. So, parang itong rehabilitation perspective, it's more or less synonymous sa ating restorative model. On the other hand, non-intervention perspective, justice agencies should limit their involvement with criminal defendants. So, non-intervention. In other words, wala silang masyadong dapat gagawin or involvement sa mga hayaan na nila. So, parang sa Pilipinas kasi, meron tayong intervention perspective kasi meron tayong may mga assistance ang government natin para sa mga tawag natin mga suspect. Kaya meron tayong public attorney's office na tinatawag. Meron tayong mga free legal assistance group. Okay? Sila yung mga nag-intervene or tumutulong sa mga criminal defendants. Okay? Pero ang sinasabi ni Siegel, sabi niya, parang medyo may mali sa intervention perspective na yan. Okay? That is more on rehabilitation yon or more on restorative yon. So sabi niya, maganda yung non-intervention. Dapat ilimit natin yung pagtulong sa criminal defendants. Okay? Kasi para maramdaman nila na mahirap pala ang maging tawag natin maging criminal. So kasi minsan
ang mga tao kasi, mga Filipino, minsan may mga malakas ang loob na mag-commit ng crime because sabi nila, di ba, di ko problema ang abogado. Meron namang public attorney's office. Mga ganun yan eh. Okay? Kaya medyo malakas yung loob nila, hindi nila isipin. Pero pag isipin mo na magbabayad ka pa ng abogado, okay, kailangan mong pumunta sa korte, daming gagastusin. So basically, that could be one of the reasons why a person will hesitate in committing a crime. So ganun yon. So sa Pilipinas, dahil meron tayong public attorney's office kung saan ay tumutulong ang government natin para kumbaga may paglaban yung rights or yung tawag natin yung argumento ng isang accused, eh lumalakas ang loob ng mga tao na mag-commit ng crime because hindi natin problema ang abogado. Okay, so the justice perspective, okay, so this is the same with the due process of law, that all people should receive the same treatment under the law. So, when you speak of that, sabi natin kanina, pag sabing receive the same treatment under the law, what we're referring here is the rule of law perspective. Ito yung sinasabi natin na kumbaga, pare-parehas ang treatment mo, okay, doon sa mga pare-parehas na kaso at pare-parehas na circumstances. Yun ang ibig sabihin nun. Number 12, the orderly combination or arrangement as of parts or elements in a whole. Okay, so that's very basic, no? Kasi dinidiscuss lang natin yung criminal justice system. So we are done discussing criminal, we are done discussing justice now, we are discussing what is system. Okay? So the system, pag sinabi natin system, there is an orderly combination or arrangement. Take note of the word orderly. May pagkasunod-sunod, di ba? Just like pag nanood kayo ng mga basketball, pag kayo mga mahilig sa basketball, may mga team sa, okay, o sa ako na lang, sa PBA, okay? So, si Timcon, si coach Timcon, yung coach ng Hinebra ngayon, o kayong mga makahinebra, o kahit hindi kayo makahinebra, si coach Timcon, bago pa man pumunta yan ng Hinebra, ay ina-apply na niya yung sinasabing triangle offense, okay? Yung triangle offense na yan, very orderly yan. Meron siyang system, very systematic yung kanyang laro. Kaya yun ang naging success ng Hinebra for the last few years mula pumunta si Timcon doon kasi mas naging systematic yung kanilang laro. No? Kung saan pupunta yung bola, may mga option A, option B sila, option C sila. Yun ang ginagawa nila. Okay? Kaya naging successful yan. Tulad ng Lakers nung kalakasan nila, okay? Ganun din, meron silang triangle offense kung saan very systematic. And some years ago, ganun din yung San Antonio Spurs, okay? Na kung saan napakalakas nila sa NBA kasi very systematic yung kanilang mga laro. Yun ang ibig sabihin ng system. Meron kang system. Pag sinabing systematic ka na tao, orderly ang buhay mo. Pag gising mo ng umaga, meron ka lang outright na ginagawa, okay? Meron ka ng outright na ginagawa na anong oras mo gawin ito, hanggang anong oras, tapos anong next activity mo, then you are a systematic person. Yun ang ibig sabihin ng system. Just like in your criminal justice system, it should be an orderly. It should be orderly yung tawag natin, yung arrangement ng mga procedures na ginagawa. Okay, so orderly combination or arrangement as of parts or elements into a whole is called a system. Yun ang ibig sabihin na, ha? Okay. So now, enough on the basketball. So ano naman ang administration? Ang administration and management, basically they are very, we call it synonymous with one another. Administration may be referring to the process of handling an organization, or it may be referring to the people who are doing such tasks, particularly the higher people in the society or organization. They are called the administration. Same thing with management. It may be referring to the, we call it, to the handling of the affairs of the organization, or you might be referring to the group of people who are doing the policy making of that organization. Okay, so this is these are now the differences of this word administration and management. Okay, so on administration, the execution of public affairs as distinguished from policy making. In other words, ang pagkakaiba ng administration sa management, okay? Sa management, basically, nag-include yan ng
policy making. On the other hand, ang administration, okay, more or less, sila lamang yung nag-execute. Just like sa natin, sa government natin, you have the you have the executive, and you have the judiciary. Okay? Ang tawag nila doon sa executive, sila yung administration. Okay? Sila ba ang gumagawa ng policy? Well, gumagawa rin sila, pero very limited yung ginagawa nilang policy. Saan nanggagaling ang policy? Doon sa legislative nanggagaling yung policy. Okay? O kaya, mayroong policy na manggagaling sa Supreme Court that is doon sa kanilang mga Supreme Court ruling. Okay? So, kaya tinatawag na administration yung executive branch natin. Kasi sila ang nag-execute, sila ang nag-implement. Parang gano'n ang ibig sabihin yan. Okay? So, meron silang policy making, pero tawag natin hindi gano'n kabroad. Limit yung kanilang policy making. Ang policy making ay yung gumagawa ng batas natin, that is the legislature. Okay? So, kaya ang management medyo mas malawak. Ang management, pwedeng saklaw na niya lahat yung policy making. No? Yan. So, ito yung ating management. The process of planning, decision making, organizing, leading, motivation, and controlling the human resources, financial, physical, and information resources of an organization to reach its goals efficiently and effectively. So, yung kakaiba. Ang management, ini-involve na niya more ng policy making. Kaya kapag sa government natin, ang administration, yung executive branch. Okay? So, pag sinabi natin management, include na natin yung tatlong branches ng government natin. The entire government would be the management arm of the government, yung tatlong branches. Okay? Kaya yun, ang management. Kapag sa management, nasa management ka, yun, very broad na yan. So, sabi ko nga, medyo synonymous yan, pero merong konting pagkakaiba. Sa administration, more or less, mas marami yung trabaho nila doon sa pag-execute ng mga policies. Very little yung kanilang policy making power. Samantalang sa management, okay, sila na lahat yung nagko-control. Sila na lahat yung mga nagpa-plan. Sila na lahat yung mga policy makers. Okay? Kaya ang management, under niya yan ang administration. Yun ang ibig sabihin yan. Okay, so ano naman yung operation? Yan, operation yan. Parang sa hospital. But of course, in organization, we understand operation as the planned activity involving many people, action or actions necessary to achieve something. Okay? Operation. Just like sa isang organization, maraming branches yan. Dapat yung mga branches na yan, they work coordinatedly. Dapat coordinated yung kanilang movement. Okay? So, you are going to operate, meaning dapat yan, lahat ng mga parts niyan ay magpa-function siya according to its purpose. Just like kapag operator ka ng machine. Pag operator ka ng machine, maraming parts yung machine, dapat kayang-kaya mo na mag-function or mapag-function mo yung mga different parts nito na hindi nagkokontrahan, dapat coordinated siya. Parang sa sasakyan, pag sinabi, operator ka ng sasakyan, ikaw yung driver. Dapat very smooth yan sa yung pag-shift ng lever, yung pagkakambyo mo, pag-apak mo sa accelerator or sa brake mo, dapat hindi yun nabibigla. So, very smooth. Yan yung tinatawag na operation. Okay? So, that is how to understand that. Okay, so let's discuss further what is system. Okay, so as we have said a while back, it is the orderly combination or arrangement as of parts or elements into a whole, specifically such combination according to some rational principle or any methodical arrangement of parts. Methodical, no? May method, okay? Nakita niyo yung picture natin diyan. Parang pag isang machine, no? Marami siyang mga gears, mga parts. So, dapat yan, kailan mag-work. Parang pag yung sasakyan, no? Dapat systematic yan. Kailan ka magkakambyo. Okay, anong gagawin mo kapag automatic yan? Okay, mag-clutch ka muna bago ka magkambyo. Parang ganon. Okay?
Pag kumapit yan, i-release mo, then ano yung gagawin mo dun sa accelerator mo. So, ganyan ang system na tinatawag natin. Very orderly. Okay, so, parang ganito. Ito yung ating criminal justice flow, na. So, manggagaling yung criminal sa community. Yan, kaya nilagay ko lang sa baba yan. So, pwedeng yung community na sa taas, depende sa gustong i-emphasize ng nagle-lecture. Okay? So, hindi po pwedeng yung criminal punta kagad sa korte. Meron siyang dadaanan, very orderly. Okay, dadaan mo lang siya sa pulis. Okay, pagkatapos sa pulis, anong decision sa kapulisan, papunta sa prosecution. So, yun orderly, no? Dapat may hindi pwedeng from police punta sa korte, from police punta sa correction. So, yun ang ibig sabihin yan. Orderly, kaya tinatawag na criminal justice system. Tapos, mayroong kanya-kanyang functions ang bawat pillars natin or bawat component ng ating criminal justice system. Okay, by the way, sa bagong concept kasi ngayon, hindi nila tinatawag na pillars of criminal justice system. Sa old concept natin, tinatawag nilang 5 pillars of criminal justice system. Although, pwede pa rin natin gamitin. Pero ngayon, may mga iba sinasabi components or elements of criminal justice system. Okay? So, yan. So, ito yun. So, may tinatawag na may system kasi may order. Hindi pwedeng lalaktaw ka sa mga stages. Sa police, merong order doon, merong arrangement na mga ginagawa doon bago nila i-submit sa prosecution yung complaint. Ganon din sa prosecution. Bago siya mag-submit ng information, kailangan gawin din niya yung anong nararapat doon. Orderly dapat. Anong mauna, mag-conduct ba ng preliminary investigation, ganon. Then ganon din sa korte. Okay, so we are going to discuss later on yung mga specific methods or steps na ina-apply sa bawat component ng ating criminal justice system or bawat pillar ng ating criminal justice system. Okay, so CJS or criminal justice system as a system can be the organization, administration, and operation of criminal justice in that all the components involved with the prevention, control, and reduction of crime and delinquency are conscious of its responsibility. So, take note of the word conscious of its responsibility. Dapat alam ng pulis anong trabaho niya, alam ng prosecutor kung ano dapat niyang gagawin para maging systematic. Kasi pag di mo alam yung dapat mong gagawin, maging disorder. Parang sa basketball, ikaw si point guard, no? Ikaw na rin nagsisentro, ikaw na rin power forward. Hindi po pwedeng ganon. Diba? Okay? So, bawat player, meron siyang tawag natin, meron siyang rule, no? So, for example, ikaw ang inassign ng coach para ikaw yung defender, di ba? So, ang sabi ng coach sa'yo, mag-shoot ka lang kapag libre. Yan. Pero ang pinaka-primary trabaho mo, magbigay ng screen, okay? Mag-depensa, yun ang trabaho mo, di ba? So, ganun ang systematic na basketball. Mayroong kanya-kanyang rule at dapat yung tawag natin, yung bawat player, conscious sila sa kanilang responsibility para maging orderly, maging systematic yung movement nila doon sa court. Okay? So, ganun din ang CJS. Dapat lahat ng mga involved na organization, okay, ay conscious sila sa kanilang ginagawa para maging systematic. Okay? So, ini-involve ang CJS, yung organization, administration, at saka yung operation ng criminal justice. Okay? So, nabanggit ko na sa inyo ang administration at operation. Okay? In that all components, ignore all components or all pillars, okay, ay alam nila yung dapat nilang gawin. Okay? So, theoretically, criminal justice system is an integrated apparatus. So, take note, integrated, no? Machine. Ano pa? Machine yan, integrated apparatus. Kapag sa isang apparatus o isang tawag natin, isang machine, okay, pag sabing integrated, magkakasama yan. Although magkakahiwalay na agency yan, magkakahiwalay na agency ang police, ang prosecution, ang court, at ang correction, although magkakaibang organization, they are integrated. Kasama sila, iisa sila, kaya conscious sila sa kanilang ginagawa. Alam nila yung kanilang rule. Okay? Meron silang function doon sa criminal justice system. Kailangan yung isang kailangan magampanan ni police yung kanyang dapat gagawin. Kailangan magawa ni prosecution yung dapat niyang gagawin. Ganon din si court. Otherwise, magkakaroon ng failure doon sa system. Same thing
okay, sa isang apparatus or isang equipment or isang machine. Okay, kapag merong isang component ito na nag-fail, then basically lahat yan ay magpe-fail na. No? Okay, yun ang ibig sabihin yan. Okay, so in the Philippine context, we have 5 pillars. We have 5 pillars, okay, or the 5 components which are not independent. Now, yan ang ibig sabihin. They are not independent. Meaning, though they are separate agencies, ang kanilang trabaho ay dependent pa rin doon sa ginawa ng nauna. Okay? Yung trabaho ng tawag natin ng kapulisan ay depende yan kung ano ang ginagawa ng komunidad sa kanilang crime prevention. Okay? Kung ano ang ginagawa nila. So, ganun din ang prosecution, dumidepende siya doon sa ginawa ng pulis sa kanyang pagpuprosecute. Kaya makikita ninyo, kapag kayo magpupulis na, kapag mayroon kayong kaso na isasampa dun sa prosecution, sasabihin ng prosecution, kulang ito. Hindi natin ma-proceed ang preliminary investigation. Hindi tayo makapag-inquest. Kailangan nyo pang gawin ito. Okay? Kasi didepende sila. Ganon din si korte. Kapag may failure sa police, may failure sa prosecution, later on, maaring ma-acquit yung guilty person. Maaring siyang ma-acquit because may failure dito sa baba. Kaya anuman yung gagawin ni court ay magiging dependent na yan sa ginawa ng mga naunang component. Ganon din doon sa tawag natin sa correction. Kapag mali yung imposed penalty na imprisonment or whatsoever, okay, medyo magkakamali rin yung i-apply ni correction. So, si correction naman, tatanggapin niya tatanggapin niya si convicted person at ikukulong niya base doon sa sinabi ni korte doon sa judgment. Okay? So, hindi pwedeng sabihin ni correction, i-extend ko yung kanyang kulong, gawin kong 20 years. Sabi ng korte, 10 years. Pero gawin kong 15 years. Hindi pwede. Yung ginagawa ni correction, yung implement niya sa programa, i-implement niya na imprisonment doon sa tao ay didepende siya doon sa sinabi ni korte. Yun ang ibig sabihin. Okay? So, each one directly affects the works of others. Therefore, failure of one, the failure of the entire system. Number 13, these are the most important models of criminal justice system. Okay? So, nabanggit na natin. Ano yung mga models natin? Crime control and justice models, due process and rehabilitative models. Di ba? Nabanggit natin yan. Non-intervention and restorative models or perspective. So, yun ang mga models na na-discuss natin. So, ano ang hindi kasama sa mga models? Yung accusatorial and inquisitorial. Okay? Okay, pag may tinatawag na accusatorial system, ang normally, ginagawa natin yan doon sa korte. That is now on the court system, ang accusatorial. Inquisitorial system sa korte yan. Samantalang yung A, B, and D, it talks about the entirety of your criminal justice system. On letter C, it only talks on the court system natin. Accusatorial court system and inquisitorial. Or ang accusatorial, tinatawag natin minsan yan na adversarial. Okay, so titignan natin pagkakaiba. Okay, although we are going to discuss this further later on, more comprehensively. So, accusatorial is also known as adversarial. The role of the court is primarily that of an impartial referee between the prosecution and the defense. Ano yun? Okay? Adversarial or accusatorial, ito yung tawag natin, si judge, uupo lang yun. Or si jury, uupo lang sila, makikinig lang sila. Makikinig lang si judge or ang jury, makikinig lang sila doon sa argument ng prosecution sa defense. Then, based from ano yung kanilang mga representa, si judge ngayon ay magde-decide according to the merits of what were presented during the trial of the case. Ang inquisitorial naman, basically ang inquisitorial originated from the Roman Catholics, no, investigation na ginagawa ng kanilang Inquisition noon. Na kapag may mga heretics, mga kumukontra sa turo ng Roman Catholic, pinapahuli nila tapos inimbestiga at yung nag-imbestiga, sila na rin ang
magde-decide sa kaso. Yun ang inquisitorial. The court or a part of the court is actively involved in investigating the facts of the case. Okay? So, yun. So, ang tanong, ang Pilipinas ba ay adversarial or inquisitorial? Well, ang masasabi ko dyan ay tawag natin mostly adversarial tayo or accusatorial and partly inquisitorial. Bakit partly? Kasi may mga time na yung korte ay magsasabi, yung judge, sasabihin niya na pupunta tayo doon sa crime scene para magkaroon ng ocular inspection, di ba? Para pupunta mismo si judge doon, pupunta mismo yung court doon para makita nila at na-imagine nila yung sinasabi nila doon sa korte. At the same time, may mga instances na si judge ay directly nagtatanong sa witness. Meron siyang kinaklarify minsan. Kaya ang ating court system ay majority we apply, or not majority, mostly we apply adversarial system. A little bit inquisitorial yung ginagawa natin. Ha? Okay? Pero ang sagot niyan, pag tinanong ka, either adversarial or accusatorial. Kasi kunting inquisitorial lang yung ating ginagawa sa Pilipinas. Okay, so yan yung adversarial. Nakikita natin sa korte na kung saan pinipresent lang. Ito yung American system. Meron silang jury sa kabila at meron silang judge. Sa Pilipinas, walang jury. Meron tayong judge na nakikinig. Okay, number 14. The criminal justice system is not only an anti-crime machinery of the government. Okay, so hindi lamang siya anti-crime machinery, pero ito rin ay instrumento ng social control. Pag sabing instrumento ng social control, ito ngayon sa social control model natin, na kung saan ang CJS, hindi lamang niya kinokontrol ang prevent ang commission ng crime or nire-reduce ang commission ng crime, but rather ito rin yung ginagamit para tingnan natin dun sa ating introduction to criminal yung social disorganization, di ba? Kapag disorganized ang society natin, kapag hindi na ginagawa ng authorities yung kanilang trabaho, basically tataas ang delinquency. Parang yung nangyayari sa pandemic natin na doon sa NCR at ibang mga lugar, nang napasok sila sa GCQ at MGCQ ay medyo nabawasan ang checkpoint, nabawasan ang restriction, medyo yung mga tao naging liberated sila. Ginawa kung anong gagawin. So eventually, dumami ulit yung cases ng COVID sa maraming lugar sa Pilipinas. So yun ang ibig sabihin nun. So ang CJS natin, kapag maluwag sila, kapag hindi sila effective sa kanilang ginagawa, ang tendency niyan ay dadami ang delinquency or dadami ang criminality. Okay? So, yun ang ibig sabihin niyan. So, isa siyang instrumento para magkaroon ng organized society. Magkaroon ng controlled society. Okay? So, number 15. The criminal justice system means an interactive, interrelated, interdependent group of elements performing related functions that make up a complex whole. Okay, so you are correct, complex whole. Okay, so yan, interactive. So pag sabing interactive, hindi pwedeng kapag nasa prosecution, hindi mo natatawagin si police. Hindi, constant pa rin yung interaction ng police at saka prosecutor. In fact, hanggang sa korte, diba? So hanggang sa korte, involved pa rin yung tawag natin, yung kapulisan o mga nag-imbestiga dun sa kaso. Okay? So interrelated, meaning nagkakatugma-tugma dapat yung kanilang ginagawa. Interdependent, because as we mentioned a while back, hindi sila independent, but rather ang kanilang actions, trabaho, would be dependent on sa ginawa ng isang component. Okay? So basically, ang criminal justice system ay napaka-complex na kabuuan. Complex. Okay? Napaka-complex siya. So, bakit? So, tignan natin. Ito hindi nyo mabasa. Hindi nyo mabasa yan, pero titignan natin. Akala mo, yung pinakita ko kaninang criminal justice flow na community, police, prosecution, court, and then correction, then balik sa community. So, parang napakasimple. But in reality, napaka-complex siya kasi
napakaraming susundan, napakaraming gagawin. Okay? Aside from that, meron pa mga legal parameters na kailangan i-observe or pang double check sa ginagawa ng bawat component. Okay? So, hindi siya ganoon. So, siya complex whole. Pag sabing complex, no, ay napakarami pang mga iba't ibang tawag natin functions or sub-functions na ginagawa ng bawat component para ma-attain yung purpose ng bawat component ng criminal justice system. Okay? So, yan. So, if you are using laptop, medyo nakikita mo ito, nababasa mo. But if you are using your, we call it your smartphone, medyo mali, di mo mabasa ito, no? So, ganito ang ginagawa niyan. So, pag nag-violate, no, pag mayroong violator, i-apprehend siya. So, yung kapulisan natin, marami na siyang gagawin, ano? Na-apprehend siya ng NBI, ng PNP, or whoever na law enforcement pillar o component dyan. Okay? So, ipaprocess siya. And so, titignan nila kung sufficient yung ground. Kapag sufficient yung ground, then, isasubmit nila yung kaso dun sa prosecution. Magsasubmit sila ng complaint. Pero pag hindi, pwede nilang pakawalan yung suspect. Now, pagdating sa prosecution, mag-coordinate sila sa police, anong nangyari, titignan mga ebidensya, mga report. So, titignan ng prosecution, meron bang probable cause? Meron bang pinapatch evidence? Para ma-sustain yung prosecution later on. No? Kapag meron, magsasubmit si prosecutor ng information kay court. But otherwise, kung wala, sasabihin ni prosecution, dismiss yung kaso. So, ganun din sa korte, no? Yan. So, napaka-komplikado actually yung sistema na yan. Hindi siya ganun kasimple. Napakaraming technicalities, particularly on the legal technicalities ito. Kaya maraming mga kaso na di-dismiss because of the failure of one component to implement or to observe or to follow the legal parameters. Okay? Yan. Next number. In the entry stage into the criminal justice system, 3 kinds of decisions are made. So, nabanggit ko na. Pag sabing entry stage, yung pagpasok. Pagpasok ng suspect sa police, pagpasok ng police doon sa prosecution, pagpasok ng prosecution doon sa court. So, ito yan. At pagpasok ng convict doon sa, tawag natin, doon sa correctional facility. Okay? So, unang-una, na tinitignan nila ay ano ba yung legal criteria, ano yung legal parameters, ano yung mga batas na na-violate. Okay? Ano yung ginawa, legal actions na ginawa dun sa suspect ng isang police. Okay? Pangalawa, anong decision ng biktima? Ang biktima ba ay, sabi niya, itutuloy ko yung kaso? Hindi. Diba? So maraming ganun. Maraming nabibiktima ng mga minor petty crimes, mga theft or like that, ninakawan. Nung na-recover yung nanakaw, sabi ni biktima, hindi na siya magdidemanda. So, nakadepende yan, ano? Hindi lamang sa legal criteria, sa legal parameters, nakadepende rin yung gagawin ni police doon sa decision ni victim. Okay? So, pag sinabi ni victim, itutuloy ko yung kaso, then, ipagpatuloy ni police yung kanyang gagawin doon sa kaso na yan. So, ganoon yan. Kapag may na-snatch ang cellphone, karamihan sa Manila or sa ibang lugar, once na na-recover yung property, yung nanakaw, nagkaharap si biktima sa kasi suspect, nag-iyak-iyak si suspect, nagdrama siya, okay, na parang magpakailanman na drama, di ba? O mawala, sabi ni biktima, sir, di ko na tutuloy yung kaso, anyway, nakuha ko naman na itong cellphone. So, yun, tapos. So, sa entry stage pa lamang, naglalaro na, hindi lamang yung legal criteria, kundi pati yung decision ng biktima. Okay, nandun naman tayo. Isinabmit ni complainant, ni police yung complaint, yung written accusation, sinabmit niya doon sa prosecution. Tapos, nasa prosecution niya, during the process of preliminary investigation, pinatawag ngayon nakausap ngayon ni prosecutor si biktima, biglang sabi ni biktima, sir, ma'am, hindi ko na itutuloy yung kaso. O yun. Okay? Yan, ganoon din sa pagdating sa prosecution, no? Pagdating sa korte.
nakarating sa korte, pagkatapos ng arraignment, mayroong preliminary conference, mayroong pre-trial. During the preliminary conference or pre-trial, ay sinabi ni biktima, hindi ko na tutuloy itong kaso. Basta, bayaran na niya, ibalik na niya, bayaran na lang niya yung hinihingi kong amount. So, ganun ang mangyayari yan. In fact, ganun din sa corrections yan, ano? Lalong-lalo sa mga nag-apply ng parole. Hinahanap din nila anong decision ng biktima. Kaya maraming mga qualified sa parole na hindi nabibigyan ng parole kasi yung mga victims nila ay hindi pumapayag na siya ay naparole. May mga rules sila ganyan na hindi ganun kadali na kapag ikaw ay na-serve mo na yung minimum sentence mo ay qualified ka na ma-parole, hindi ganun ka simple. Pag nag-apply ka, magkakadak sa investigation, kakausapin pati yung mga victima or family ng biktima, okay, kung pumapayag sila na ikaw ay ma-parole yan, okay? So, again, the decision of the police plays an important role on that. So, what is not included dun sa entry stage, no? Yung penal and special laws, okay? Dun sa pagpasok ng criminal sa criminal justice system, naglalaro na dyan ang legal parameters, decision ng biktima at saka decision ng police. Yan. So, yun ang sasabi ko kanina. Ano yung legal basis? Okay? Anong ginawa nila, no? Yan. So, decision of the victim, on the other hand, yan, to file or not to file a case or charge. Okay? Then, of course, the decision of the police, maraming decision yan, no? Is he going to accept or not to accept the complaint? May mga ganon. Is he going to arrest or not to arrest? Okay? Or, ibabalik ba niya yung kaso sa barangay or not? Maglalaro ang discretion ng police natin yan. Okay? There are two important characteristics of the criminal justice system. The first is the system effect of all elements and procedure. Ayan. So, meron tayong elements na tinatawag natin. Okay? And then, ano yung elements, yung all elements and procedure na tinatawag natin, no? Yung, kumbaga, yung legal criteria like that, no? So, ano yung second na element? No, nabanggit natin to. Ito yung element of, okay, discretion. Yan, babalik yan. Sa pagkatapos ng element of discretion, ano yung element of jurisdiction? Okay? Yan. So, sino ang mag-iimbestiga niyan? Diba, kapag nag-report ka sa police, minsan pagdating ng police, sabi niya, pakihintay po sa ibang police station kasi hindi namin jurisdiction yung lugar. So, parang gano'n, element of jurisdiction. Hindi pwede ang police mag-imbestiga ka, handalan mo yung kaso na wala sa jurisdiction mo. Ganon din ang prosecution, ganon din ang korte. Kaya merong element of jurisdiction kasi pag hindi nasagot mga yan, basically, sabihin natin na failure yung criminal justice system natin. Okay, so the questions of authority ang ating element of jurisdiction. On the element of legality, ano yung mga substantial laws natin? Ano yung batas? Ano sinasabi ng batas tungkol yan? Anong batas ang na-violate? Diba? Okay? Another thing na i-consider is yung element of due process. Ito yung sinasabi natin procedural laws na sinasabi natin. Procedural laws. Kaya ito ang sabi ng batas, pero paano natin gagawin? Paano natin i-apply yung batas? So, na-discuss natin yan, ano? Yung procedural laws natin. Okay? Ano yung specific na gagawin mo para may-apply mo yung batas na yan? Next number. Which of the following appears to be the obvious goal of the criminal justice system? But such broadly phrased statement does not say too much about it. In other words, hindi siya masyadong natawag natin nababanggit, but actually yan ang pinaka-obvious na goal niya. So nabanggit natin kanina ito, no? Ang pinaka-obvious na goal niyan is actually the prevention and control of crimes. So pag sinabi mong prevent, no? Pag sabi kasing prevent, hindi siya totally eradicated. Ma-prevent mo lang. But mayroon pa rin chances na ibig sabihin ay maaaring magkaroon pa rin ng crime. Ano ang ibig sabihin nun? Okay? The prevention and control of crimes. Okay?
So, hindi ang deterring the commission of crimes. Kasi pag sinabi mong deterring kasi, totally na tinatanggal mo. Hindi mo matanggal. Actually, ma-prevent mo lang. Pag sabing ma-prevent, okay, ma-stop mo for a while, pero mayroon pa rin possibility na mayroong crime na makakumit. Yun ang ibig sabihin. Parang yung ginagawa natin sa health protocols natin sa COVID-19. Mga preventive measures lang yon. Yung pagsusuot ng face mask, pagsusuot ng face shield, di ba? Ayan. Okay? So, ang mga yon ay mga preventive lamang yon. Hindi niya matatanggal. Basically, ang makakatanggal doon sa COVID-19 is yung vaccine at saka yung gamot. Yun ang makakatanggal. Yung pagsusuot ng mga PPE, pagsusuot ng mga face mask saka face shield, okay? At yung pangit na mukha, mga preventive lang yun. Kasi pag pangit ka, eh matatakot yung COVID-19 sa'yo. Hindi ka kanyan, no? Hindi ka mahawa. Kaya, yun, at least may panglaban yung mga pangit, no? Ganun yun, okay? Kaya maraming criminology graduates na magkakasakit ng COVID-19 kasi hindi sila pangit, ano? Yan, okay? So, kidding aside, no? Pag sabi kasing deterring, totally na matatanggal. Hindi mo totally na matatanggal. Preventive lang yan. Yun ang pagkakaiba noon. Yan. So, parang yung detergent bar, pangtanggal ng dumi. So, hindi mo rin pwedeng manigate. Pag sinabing manigate, magiging negative na. Maging negative, wala na. No, hindi nga. Kasi nasa society tayo. Okay? At ang crime is a function of the society. So, crime is a social phenomenon. Hindi mo totally matatanggal yan. Mapiprevent mo lang yan. Okay? Yun ang ating comparison yan, yung ating COVID-19. Preventive lang yung ginagawa natin na social distancing at mga pagsuot na mga kung ano mga mask dyan. Okay? Pero talagang mag-mitigate doon at mag-defer noon ay yung pagkakaroon ng vaccine and eventually gamot. Okay? So, of course, hindi mo rin ma-eliminate yung actual opportunity, no? Parang kwan din yan, parang sa prevention, ano? Sa prevention, pag eliminate mo yung opportunity, later on, yung tao gagawa pa rin ng kaparaanan para makahanap ng opportunity to commit crime. So, hindi very impossible na ma-eliminate ang opportunity actually. Kasi ang criminal, pag gustong mag-commit ng crime yan, gagawin lahat. Kung kailan magkakaroon ng tamang pagkakataon na makumit niya yung crime. Okay, so, prevention and control of crimes lamang ang pinaka-obvious na goal ng ating criminal justice system. Number 19, there are a number of important sub-goals of the criminal justice system. May mga sub-goals yan. Okay? These are the following. Diba? Except, sabi niya. Okay, anong exemption yan? Yung, okay, yan. So, letter D, authority to act as the means by which existing order is maintained. Hindi yan, no? Ang ginagawa ng criminal justice, prevention of crime, suppression, okay? Review of the legality of measures and judicial determination of guilt or innocence. Ginagawa yan, ano? Correction by socially approved means of the behavior of those who violate the criminal law. So, yun ang mga yun sa mga tatlo sa mga sub-goals ng ating CJS. Pero yung authority to act as the means by which existing order is maintained, hindi yan kasama. Okay? In criminal justice system, it means two things, no? Sabing special or general. Ano to? Yung principle of deterrence. Okay? The principle of deterrence, as we have discussed sa classical theory natin, na ang criminal law, ang criminal justice system action is it will either deter the specific person or the general public. So, deterrence principle ang tawag natin yan sa CJS. That is the classical school of principle of deterrence. Number 21, the criminal justice system primarily serves the interests of the following in particular. Except, take note sa board exam maraming except. Minsan, pag di natin nakita yung except, di natin nakuha yung tamang sagot. Okay? So, ganun din ako minsan. Pag minsan may binabasa akong question, minsan hindi ko nakikita yung word na except. Okay? So, at least yun sa board exam,
naka-capitalize yung naka-all caps yung except para makita ng mga nag-exam. O paano pag hindi siya naka-all caps, no? Hindi mo mapansin. So, importante makita mo yung except. Okay? Ayan. So, ang sineserve ng interest, basically the weak, no? Yung mga possible victims. Okay? And then the people. Yan. So, yung mga sineserve ng interest ng ating CGS, yung mga mahihina, yung mga madaling ma-oppress, kaya nga sabi dun sa Law Enforcement Code of Ethics, as a law enforcement officer, my fundamental duty is to serve mankind, to protect the innocent and exception, the weak against oppression. Ayan. Okay? And the peaceful against violence, parang gano'n. Okay? So, the society itself, yan ang mga sineserve sa social control model natin. Okay, so, ang exemption yan is the state. Pag sinabi mo kasing state, the government, the territory, the sovereignty, okay, ano pa yung isang one? And the people, no? Yun ang mga elemento ng state, no? So, basically, ang sineserve lang ng CGS ng tawag natin, ng interest niya, yung mga pwedeng ma-subject for oppression, the people, and the society. Next number. The criminal justice system is unique in this society and resting on the form of government organization seeking to serve many ends consistent with its, okay? In other words, napakaraming goals and purposes ng CGS natin. But basically, okay, ano ang dapat ito consistent siya sa ano? Sa economic condition ba? Okay? Kung mayaman or mahirap ang bansa natin, doon ba sa religious belief natin? Yung pagiging majority Roman Catholics or majority Christians? Yung political ideology ba natin? O yung state of security natin? So, yung model or yung ginagawa, okay, or yung basis ng CGS natin, basically yan ay dumidepende yan sa political ideology natin, okay? So, nung mga previous government natin, previous administration natin sa government natin, very soft sila doon sa drug war. Very soft sila, okay? In fact, ngayon, nagkikriticize pa rin sila sa kay Duterte. Nagkikriticize sila doon sa ginagawa ni Duterte doon sa mga tawag natin criminal drug offenders. In fact, sabi niya sa last zona niya, dapat bitay ang gagawin doon sa mga drug offenders, sa mga drug lords. Yan siya sabi niya. Okay? So, kinukontra yan ng mga dilawan. Kinukontra yan ng mga ibang mga political parties because depende kasi sa political ideology ng namumuno. Ang political ideology kasi, no, pag sinabi kasing ideology, ito yung ideal things na inisip mo na tama. Ayon kay Duterte, ito yung tama. Itong malaking bagay ang sinisira sa ekonomiya, itong drug problem. Yun ang sinasabi niya. No? Sinasabi niya palagi sa kanyang mga speeches, no, sa zona niya, ano yung mga consequences pag nalulong sa droga ang tatay. Masisira ang pamilya, mawawala yung orderly na family, sinasabi niya. Okay? So, yung kanyang political ideology. Ngayon, pwedeng magbago yan. Pag napalitan ng presidente natin later on, depende na naman yan yung political ideology ng administration na yan. Okay? Depende naman doon kung anong klaseng criminal justice system. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi siya dumidepende sa economic condition or the state of security or the religious belief of a nation. Number 23. The pursuit of criminal justice is like all forms of justice. Yung hindi makita dyan, justice yan, justice. Fairness or process. Okay, so, tingnan natin I'm sorry, hindi natin na-highlight. The of criminal justice, fairness or process, essentially to the pursuit of an, okay, ano yan? Ano ang tawag natin? Anong klaseng system yan? Ini-emphasize niya ang justice, fairness, or process. Diba?
Okay, ang tawag natin yung adversarial system. Okay? Sir, hindi ba accusatorial? Hindi, kasi kung wala yung adversarial, isagot mo yung accusatorial. Yung accusatorial kasi, yan ang primary terminology. Secondary terminology lang yung accusatorial. Okay? Ang talagang tawag nila dyan ay adversarial or accusatorial. Kaya, between the two, you choose A and B. Pero pag may choice na letter D, nakalagay doon is A or B, then sagot mo yung letter D. No? Ayun, so, bakit siya nag-emphasize ng justice, fairness, or process? Kasi nga, balikan natin yung adversarial system natin. Okay? Yung adversarial system natin ay pinapakinggan yung argumento ng bawat party, the complainants and the accused. Ayan, so ito yung sabi natin kanina na ang adversarial, ang rule nila is referee lang. At ang inquisitorial, pwedeng walang justice kasi nakikialam yung court sa pag-imbestiga. Ayan, so nakita natin to kanina, no? Ayan, so number 24. The criminal justice process may also viewed as a blank through which cases are screened. Some are advanced to the next level and others are either rejected or dismissed. Okay, so meron tayong tinatawag na characteristic ng criminal justice. Okay, ito yung filtering process, okay, resource dependent, discretion, and sequential task. Okay, tignan nyo, yung underline nyo yung word na screen. Ini-screen, di ba? Ini-screen yung i-file nila. So parang ganoon sa kuan. Parang sa police, maraming kasong nare-receive. Sa police pa lang, na-screen na kung asan doon yung magpuproceed na kaso sa prosecution. Ganoon din yung prosecution, okay? Na-screen na kung ano yung tawag natin, papasok sa korte. Ganoon din sa korte, yung trial na yan is a kind of filtering process whether ikukulong yung tao hindi. Okay, yun ang filtering process na pinatawag natin. Ano yung resource dependence, ano yung sequential task at ang discretion. Okay, nabanggit na natin mga ito, no? Okay, nabanggit na natin ang mga yan, so madaling maunawa na yan. Okay, but we will explain it. Okay, so sa discretion, ito na yung freedom ng police, ng prosecution, ng court, even the correction, okay, in their own judgment and conscience kung ano yung kanilang gagawin. But of course, yung kanilang discretion, okay, dapat yan ay naaayon pa rin sa legality ng kanilang gagawin. Okay, kailangan kung mag-apply sila ng discretion nila, kailangan hindi pa rin sila, tawag natin, sumasalungat o nagva-violate sa ating basic na batas or criminal law. No? Otherwise, okay, yung kanilang discretion ay sablay, no? Ganon. Sira yung ating criminal justice. Resource dependence naman, okay, ang CJS agencies natin, basically, ayan, ay, kumbaga, hindi naman sila tawag natin, maka-function properly kapag wala silang pondo, wala silang mga resources. Kaya minsan, ang ating pillars or components of criminal justice system, umaasa pa rin yan sa pundo. Umaasa pa rin yan sa tawag natin sa ibibigay ng government na pundo sa kanila para magampanan nila yung kanilang trabaho. Just like the police, gustuhin man niyang maging technological siya, advanced siya technologically, okay, pero kailangan pa rin niya ang pundo. Kaya makikita mo yan na may mga good relationship pa rin yan na ginagawa nila sa legislative natin para mapagbigyan yung kanilang mga kahilingan, para mabigyan sila ng allocation sa finances sa next budget nila. Then, sequential task. Ito nabanggit, orderly, sequential. No? Yun na yun, following a specific sequence. So, nabanggit natin yan. Hindi pwedeng tawag natin lalaktaw ka, mag-judge jump yung CJS natin. And of course, the filtering process. And last question for this lecture, part 2. It is permitted and it must be exercised as an inevitable feature of the criminal justice system. Ano yan?
Nabanggit natin paulit-ulit, that is your wide discretion, malawak na judgment. Malawak, okay, na judgment kung ano ang gagawin. But as I've said, yung practice ng discretion yan, okay, see to it that or the concerned police, the concerned prosecutor, okay, the concerned court should see to it that they are not encroaching the law or they are not violating the Constitution or any other laws of the land para yung kanilang discretion ay justified pa rin. Okay? Just like dito, nakikita natin, nung doon sa Manila, in-implement yung no barrier, hindi naman kagad nagkahulian eh. Yung mga pulis, binigyan pa rin ng tsansa, no? Merong tinatawag nating transitional, meron tayong transitional phase na tinatawag natin. Diba? Okay. Ayan. So, what else? Paano mag-search? Okay. May mga discretion din sila niyan. No? But of course, yung kanilang gagawin on how to do it, okay, maaring they will go beyond the protocol, but see to it na hindi pa rin sila magbabiolate ng ating law o yung rules of engagement natin. So, paano mag-arrest, di ba? So, pwedeng yung pupusasan ko ba? Okay? Ayan. Kaya minsan, ang mga police, may mga tawag natin na over-emphasize or na papublicize sa social media natin. Okay? Minsan, sabi nila, very harsh naman yung ginawa ng police. Pinadapa pa niya, tinutukan pa niya ng baril, di ba? Of course, ang police naman kasi, nasa judgment niya yan, ano? Puputukan ba niya? Babarilin ba niya? Okay? Or very harsh ba yung gagawin niyang pag-aresto? So, nasa judgment ng police niyaan. Pag nakita niya na delikado yung buhay niya, di ba? Parang yung nangyari dun sa nabaril na army officer, no? Na doon sa Maynila. Okay? So, sabi, kasalanan ng police. So, siyempre, ikaw yung police, ano yung possible na gagawin mo? Di ba? Yun ang isang malaking mga issues sa kapulisan natin, yung pagpa-practice ng discretion. Di ba? Sa prosecutors, whether to file charges, file information sa korte, or magkakandak ng further na investigation, or sabihin niya kay police, kailangan ko pa ng ganito, di ba? Okay? So, sa prosecution, pwedeng sa kanilang pagpa-file ng petition, may mga discretion sila. So, maraming mga complexities sa part ng prosecution. Even pagdating na sa korte, maraming mga tawag natin, maraming mga, kumbaga, maraming mga remedies or legal remedies na pwedeng gawin or hindi gagawin ng prosecutor depende sa kanyang discretion. Okay. So, ganun din ang judges. Ito yung bail, 20,000 pesos. Pero, nasa discretion pa rin ng judge niyan kung ibababa niya yung bail. No? Kung gagawin niyang 10,000 lang. Kaya minsan, nagpa-file ng prayer or nagpa-file ng request yung mga defendant or mga accused na ibaba yung penalty. Maganong bagay, no? Okay, so marami ang kumbaga nangyayaring mga discretionary decisions ng mga involved sa CJS natin, provided they are not going against we call it the law. Okay? And who else? The correction officers, di ba? So, while nandun yung person sa kanila, so, sila ngayon ang magde-decide. Mayroon na silang mga ginagawa doon na tawag natin ay discretion na nila yun, provided di sila nagbabiolate ng batas natin. So, anong nangyari recently sa Muntinlupa? Namatay yung mga drug personalities doon, mga big time drug personalities. Accordingly, namatay sa COVID. At ang sabi ni General Bantag, sabi niya, he opted not to divulge information. Nalaman na lang nila nung nag-leak yung information. Sabi niya, that's a privacy law. Yun ang sabi niya. Diba? So, sabi, mali yung ginawa. Maganon. Yun ang kanya nakikitang tama .
Yun ang discretion niya eh. He opted not to publicize the names. No? Okay? So, mayroon siyang reason. Okay, sabi naman ng iba, baka naman hindi namatay sa COVID mga yan, baka pinatay nyo. So, mga ganung bagay, no? So, ganun din, kapag may mga nangyayari dun sa kulungan, nasa discretion yan ng mga jail officers or mga jail administrators kung ano yung mga gagawin sa mga person na nandun, di ba? Yun ang ibig sabihin yan, okay? So, that's it sa ating discussion for chapter 2. Okay? So, once again, good morning, good day, and good evening. No? And good night. Yan, pag sa mga gabi naglalagin.